mga kapatid at mga magulang at mga kababayan. Ito muli tayo sa ating vlog ng kahit paminsan-minsan ay meron tayong inshallah may upload sa ating YouTube channel na Magbalik Islam Vlog. Muli ay bumabati ako sa inyo ng magandang araw at sa lahat ng mga subscriber ay humingi ako ng aking paumanhin sa hindi ko madalas na pag-upload ng ating YouTube channel at sa ating mga taga-subaybay. Ganoon na rin ang aking paghingi ng paumanhin sapagkat medyo tayo ay nagkaroon ng paglakbay na kung saan itong paglalakbay ay isa sa mga tinatanggap yung mga panalangin, tinatanggap yung mga dua, tinatanggap yung ating mga kahilingan at tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mula sa inyo at sa aking paalala ay magano tayo, palagi tayong magdua at huwag tayong huminto sa paghingi ng panalangin sa dakilang lumika. So sa muli, magandang araw po at ito po muli ang inyong tagapaglingkod sa YouTube channel na Magbalik Islam. Kung sino po ang hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel ay kung maaari lang sana paki-subscribe, paki-pindot sa ating link sa description ng paki-subscribe upang masundan natin ang ating mga bagong upload. At sa mga comment na rin, kung gusto niyo mag-comment sa ating YouTube channel o sa ating mga ibabahagi na pangmasa na mga vlog at sa mga tamang pangunawa ng ating mga kapatid at mga kababayang mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas. So ito po muli ang inyong lingkod at patuloy na nagbibigay sa inyo ng paalala, patuloy sa inyo nagbibigay ng paalala at mga anong tawag nito, at mga pagbibigay ng advice o idea, pagbibigay ng mga karagdagang pagpipilian ba, optional na kung ating titimbangin ay nasa ating pong sarili kung gustuhin natin ang ating mga idea, yung mga magandang mga pagpapaalala ay nasa ating pong sariling pagkatao kung ating pong tatanggapin. So muli po, ang aking pong vlog na ito ay patungkol po sa pangmasa sa mga napapadaan sa YouTube at sa aking mga subscriber na kung saan ang Islam po ay nagtuturo ng kapayapaan sa isip, kapayapaan sa damdamin at sa isipan at sa ating kapwa at sa buong buhay at sa buong lakas at sa buong pagkatao po natin na nagtuturo ng pamamaraan ng pamumuhay. Muli po ang ating vlog na Magbalik Islam Vlog, Magbalik Islam Vlog channel ay matatagpuan sa YouTube channel platform na kung saan ito ay ang aking vlog na hindi ko na ini-edit. Ito po ang vlog ko na walang edit sapagkat may mga fake message, sapagkat ang pag inedit daw natin ay nagkakaroon ng mga pagdagdag at pagbawas. So muli ako ay humihingi sa inyo na iunawain ang aking vlog na ito na pangunawa lamang at na hindi natin nilalagyan o binabawasan ang ating vlog na ito. At kung ano po ang aking mga nasabi ay nasabi at kung ano po ang aking mga idea na pumasok sa isip natin ay yun na po ang aking gustong iparating sa inyo. So sa ngalan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang gabay ay nasa sa dakilang lumika. So muli po, alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya Allah laula an hadana Allah. So ang gabay ay tanging ang Allah lang ang nagagabay at nagbibigay sa tao ng takdaan ng tuwid na landas ng buhay, at ang landas na ito ay ibinibigay lamang sa mga tao na nasa puso nila ang Allah, nasa puso nila ang dakilang lumika, nasa puso nila ang tuwid at hinahanap ng tamang pamamaraan ng pamumuhay, tamang landas ng buhay, tamang patutunguhan sa buhay. So ang aking pong konting idea na ito, inshallah o pagpalain nawa tayo ng Allah at dito sa mundo patungo sa kabilang buhay, sapagkat ang ating pong medyong ibibigay lamang ay yung tungkol po sa
mga pangyayari sa kapaligiran at tungkol na po rin sa mga nangyayari sa ating lugar dito sa Pilipinas na panay-panay po ang mga bagyo, panay-panay ang mga sakuna, mga ano po ba ang dahilan kung bakit may mga ganyang mga bagyo, sakuna at mga trahedya? Yan po ay isa po sa mga maliliit na palatandaan ng araw ng paghukom na napakalapit na po. Kaya totoo po yung mga sinasabi ng matatalino na life is short, ang buhay po natin ay napakaiksi, ang ating buhay ay sobrang napakaiksi sapagkat napakabilis ng oras, napakabilis ng panahon, napakabilis ng pangyayari. So ito po na sana ay buksan po natin ang ating pangunawa at pag-iisip at ating buong kamalayan na totoo po yung mga salita ng timbangin natin yung mga salita ng matatalino na sabi nila ang buhay ay napakaiksi sapagkat napakabilis po ng oras at sa totoo lang ito yung palatandaan na napakalapit na po ng huling panahon na lumabas na po yung lahat ng maliliit na palatandaan sa tunay po na mayroong takot sa Allah at sa mga totoo po sa kanilang pananampalataya ay dapat po tayong magkaroon ng kamalayan, magkaroon po tayo ng awareness, magkaroon po tayo ng yung kamalayan na yung handa ba, aware o handa tayo o alam natin yung mga nangyayari sa kapaligiran na kung saan iyon ay mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat napakarami po ng mga palatandaan na binibigay niya. Yung ulan, yung araw, yung buhay, yung ang paghinga natin, yung ating napakarami. Hindi pa ba sapat pa po na hindi tayo magpasalamat sa Allah? So sa ating mga pagsarili, sinadya po ng Allah na tayo naging malaya, na kahit ni minsan hindi natin maalala ang dakilang lumikha na huwag tayo magpasalamat sa Kanya. Paalala po sa akin at sa lahat po ng aking subscriber at lahat ng nanonood dito na palagiin po nating magpasalamat sa Allah sapagkat hindi po kayang bilangin sa Allah na wa in ta'uddu ni'matallah la tuqsuha. Kung bibilangin mo lamang wa in ta'ud ni'matallah la tuqsuha, kung bibilangin mo lamang ang mga biyaya ng Allah ay hindi mo kayang bilangin sapagkat sa totoo lang hindi natin kayang bilangin ang paghinga natin, ang ating oxygen na kinukuha ng ating ilong na binubuga ng bibig natin at magkaiba po yan, oxygen at carbon dioxide at ang ating pong mga kalagayan sa buhay ay magkakaiba ng ating pangangailangan sa buhay ng oxygen at ng ating mga katayuan. So isaalang-alang po natin yun palagi at maging aware po tayo palagi na hindi po tayo nakakahigit sa isa't isa o hindi po tayo nakakahigit sa dakilang lumikha sapagkat ang kanya-kanya po, napakaganda po ng nilikha ng dakilang lumikha, may kanya-kanya tayong kakaiba sa ating mga pagkatao na kakaibang uniqueness ba, hindi tayo nagkakahawig o hindi tayo nagkakapareho. May pagkakaiba kahit magkakapareho pa yan, magkambal, magkamuka, magkapareho ng ng itsura, magkapareho ng landas ng tinatahak, ay meron pa rin pagkakaiba sa kanilang may uniqueness po tayo dahil yan po ay sa totoo lang na pagkakaiba natin bilang palatandaan din po yan na tayo po ay bilang palatandaan po yan na tayo po ay hindi higit sa dakilang lumikha. Hindi po tayo makakapantay sa creator. Tayo pong mga nilikha na creation lamang ng Allah. So dapat po ay aware tayo, alam natin na ang bawat tao ay may kahinaan at may kapintasan at may kakayahan na hindi pare-pareho, kakaiba. So yun nga po, ibig sabihin kung tayo po sa ating sarili nagmamataas, nagmamalaki, ay wag isaalang-alang natin o isaisip natin na meron pang higit pa sa atin. Meron pang makakahigit. Lagi po nating tandaan na meron pa kung tayo may takot sa Allah, meron pang mas nakakahigit sa atin na meron pang mas may takot sa Allah. Kung tayo po ay pinakamahirap, namumblema sa ating kalagayan, meron po pong nakakababa sa atin. Meron pa pong mas nakakahigit sa ating kalagayan na mas nakakababa, namumblema pa. Kung tayo ay nakakain
isipin natin, sa totoo lang, hindi lang iisipin, talagang totoo na meron talagang hindi pa nakakakain. Kung tayo nakatulog, meron pong ano natin, ilagay na po natin. Kaya hindi po tayo pwede magmataas, magmayabang. Talagang meron pong may kalakasan at meron din pong kahinaan. Ibig sabihin, kung tayo po ay nakakatulog, nakakabuhay ng masarap at may maginhawa, meron pong mas may mas maginhawa pa sa atin. At kung tayo po ay meron naman masarap na buhay at merong mga kahinaan at merong mga problema, may dinadalang suliranin sa buhay, meron pang mas nakakababa sa atin. Meron pang mas nakakahigit na mababa sa atin. Mas meron pa yung mga walang bahay, yung mga nangyari sa Palestine, yung mga nangyari sa Libya. Sila ay walang pagkain, wala silang bahay. So mas kawawa sila. Mas nakakababa sila kaysa sa atin. So pasalamat tayo palagi na binibigyan tayo ng biyaya ng Allah. So ibalik natin doon sa mga sakuna at bagyo. Ito po ay palatandaan na tayo po walang ibang dahilan na po na ito na sinabi po ng Allah sa Quran na ito pong palatandaan ng sakuna, bagyo, lindol, trahedya, mga pag-ulan ay palatandaan na kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang kakayahan kundi siya lamang. Siya ang bumubuhay sa mga patay, siya ang nagbibigay ng kamatayan sa mga may buhay, siya ang nagbibigay ng pagsubok, siya ang nagbibigay ng lunas. At siya pong, ano pong mga dahilan ng yan kung tayo po ay may pag-iisip at may aware. So ang lahat ng yan po, ang dahilan po ayon sa ating mga sheikh na sinabi po rin nila na ito po ay dahilan upang paalala, upang reminder, upang binigyan tayo ng idea ng dakilang lumikha, binigyan tayo ng example, bigyan tayo ng palatandaan na tayo po ay magbalik loob sa dakilang lumikha. Tayo po ay bumalik tayo sa dakilang lumikha sapagkat alam natin na ayaw ng dakilang lumikha ay ang pagsamba sa iba maliban sa kanya. Bakit kaya? Ano kayang sentido común? Ano kayang common sense? Bakit ayaw niya ng pagsamba sa iba? Simple lang, kasi kung ikaw na sarili mong pag-iisip, ikaw yung tatay, yung magulang, tapos ikaw yung nagpalaki, tapos yung anak mo iba yung kinikilala na magulang, samantalang ikaw yung nagtulong, nagsuporta sa kanya, iba yung kinikilala niya. Siyempre sa ganang tao po, sa ikaw na tao na tatay, may magagalit ka. Ikaw yung gumawa ng isang bagay, ikaw yung scientist, ikaw yung doktor, ikaw yung nagpagaling, ikaw yung gumawa ng isang bagay ng tapos kinopya ng iba. Siyempre magagalit ka. Ikaw yung ikaw yung manufacturer, ikaw yung gumawa ng Kaya nga ang lahat ng bagay kinikilala natin, kung ang mga cellphone, ang mga relo, ayan, kinikilala natin kung made in China, made in Russia, made in America, made in Vietnam. Ibig sabihin sila yung gumawa para makilala natin kung sino yung mga lumikha at gumawa doon sa isang bagay. So what's more pa kaya ang dakilang lumikha, kaya ayaw ng Allah ang may kapartner sa kanya, may katulad sa kanyang paglikha at katulad sa kanyang Diyos, ay sapagkat siya lamang po ang talagang totoo na hindi naging tao at kahit kailan hindi po magiging tao at hindi po kagaya ng kanyang nilikha. So ayaw po niya ang pagsakuto, ang pag-insulto, ayaw po niya ng pagsamba sa iba. Mabigat po na kasalanan sa relihiyong Islam ang pagsamba sa iba, ang pagpanalangin sa iba, ang pagtawag ng ibang Diyos maliban sa dakilang lumikha. Yun po ay mabigat na kaparusahan, mabigat na kasalanan sa paningin ng dakilang lumikha. So yun po, at yun po ang isa sa mabigat na ayaw ng Allah. At ito po'y paalala sa aking sarili, ganun din po sa inyo nakikinig sa ating vlog na ito. At sana po, yan na po, malapit na naman po ang mga araw ng mga itong darating na mga basta ang buhay ng isang tunay na nananampalataya sa Allah ay hiwalay sa mga hindi nananampalataya. Kaya nga dapat kung ikaw ay pumasok na sa Islam, ikaw ay nagmuslim, pag-aralan mo, walang iba kundi ang tauhid. Nung natuto ka na, naniwala ka sa Allah at natuto ka na magsumamba sa dakilang lumikha, kailangan patuloy kang nag-aaral. Patuloy kang inaalam mo yung tauhid. Nandyan po sa ating mga naunang mga vlog kung ano po ang paniniwala sa tauhid. Pag-aralan po natin sa cellphone, sa mga lecture, sa mga babasahin. Napakarami po sa pagtatanong
sa mga, kung nahihiya na po tayo sa magtanong, ay mag-aral po, magbabasa sa mga babasahin, napakaraming babasahin. Sumadya lang tayo sa mga mosque, sa mga Islamic center. At kailangan po, walang iba pong katanungan na kapag ikaw ay pumasok sa Islam, ay pag-aralan mo ang kaisahan ng Allah, ang tinatawag na tauhid. Yung sinasabi nila, ano ang akida o yung ano yung pananalig, yun ay tinatawag na pananalig, yung paninindigan. Kung ano yung paninindigan mo, yun ang akida. Ang akida ay yun ang tauhid, yun yung muwahhidin, yun yung ating mga tauhid, yung naniwala tayo sa Allah at walang walang hihigit sa kanya, walang hihigit sa kadakilaan o kalakihan, kapangyarihan ng dakilang lumika, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ay nasusunod sa kagustuhan ng Allah. Ang lahat ng kagustuhan ng Allah ay hindi pwedeng mahadlangan. Ang kagustuhan ng Allah ay dapat lang masunod sa kanyang lahat. Kaya nga sabi nila, nakatayo at kami ng mga Muslim ay umiibig at nagmamahal, naniniwala tayo kay Jesus. Hindi kami sumasamba kay Jesus, ngunit kami ay naniniwala bilang Muslim. Walang Muslim na hindi naniniwala kay Jesus, at siya po ay naging tao at bumalik sa mundo na nirahan sa bansang Palestine, at hindi siya nagpalaganap ng anuman ng kanyang religion nung nabubuhay siya, at kahit ni minsan hindi niya sinabi siya ay Katoliko o Kristyanismo. Ang naglagay ng ito ay sa panahon na wala na si Kristo, patay na si Kristo, bago nagkaroon ng Katoliko at ng Kristyanismo at ng pagtayo ng ibang reliyon. So paano nga ba yun kung buhay si Jesus? Sabi niya, hindi ko tinayo to. Bakit nagkaroon kayo ng religion na ganito? Kaya nga hindi siya namatay. Dahil alam ng dakilang lumika, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay hindi namatay at kinuha siya. Sabi niya, yung istorya dun sa pagkuha sa kanya ng ipinako yung si Judas, alam natin yung istorya. Magbasa kayo ng tungkol dyan, yung sa Gospel of Barnabas. Itong Gospel of Barnabas ay ban na sa buong mundo. O i-scan natin yung libro ng Holy Blood and Holy Grail, o yung tinatawag na mga pocketbook, o yung pelikula na The Blood of Jesus o The Messenger of Jesus. Ganun, ibig sabihin po, napakarami po ng mga kaalaman na sa totoo lang, nung nabubuhay si Jesus ay kakaiba sa nung nawala na si Jesus at sa pagtayo ng Kristyanismo. Kakaibang malayong malayo po. Dahil ang ipinapalaganap po ni Jesus ay ang pagsamba lamang sa dakilang lumika, ang kanyang pagdarasal ay nandyan sa Biblia, ang kanyang pagpupuasa ay nakasulat sa Biblia, ang kanyang paghuhugas bago dumalangin, bago magsamba ay nandyan sa Biblia, ang kanyang pag-aayuno, pagpupuasa ay nandyan sa Biblia. So wala pong duda. Wala pong duda doon na ang lahat ng kanyang binuhay sa mundong ibabaw ay ang pamamaraan ng pamumuhay ng isang Muslim. So siya po ay may balbas, at siya rin po ay sumasamba, walang iba kundi kaya lahat ng kamusliman sa buong mundo na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay naniniwala kay Jesus bilang isang propeta at mensahero at sugo sa bansang Israel, na ang titigas ng ulo ng mga Hudyo, ng mga Israelites. At doon siya pinadala dahil doon ang matitigas ang ulo. At ang tumanggap sa kanya yung sa labas ng Israel, na hindi naman niya sinabi yan ng religion niya, Katoliko. Hindi niya sinabi na siya ay may dalang kaligtasan kahit ni minsan. Kasi ang Biblia po ay fabricated, dinagdagan, binago at binawasan ng, kaya mismo ang mga matatalino sa Biblia alam nila na may mga kontradiksyon. May mga kontradiksyon sa mga Biblia na yan. At yan po ay nagpapatunay lamang na mangingibabaw ang katotohanan. So isipin natin o ilagay natin sa isip natin na darating ang panahon na yung kasabihan na laging mangingibabaw ang katotohanan. Laging mangingibabaw ang katotohanan, laging mangingibabaw ang totoo, laging mananalo ang katotohanan. So kung ayaw natin tanggapin ang Islam, ayaw natin, galit tayo sa mga Muslim, galit tayo sa Islam, kasi talagang nandiyan na yan. Iyan po ang dahilan kung bakit galit tayo, ay ang gabay po, ang dakilang lumika, ibig sabihin binigyan tayo ng galit sa Islam, sa mga Muslim, na ibig sabihin yan yun, kung sinong gabayan lamang ng dakilang lumika o sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw, at kung sino pong iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makakapaggabay. Yan po ang aking banner, yan din po ang aking pinapalaganap at buod ng aking pagbablog dito sa Magbalik Islam Vlog Channel, na ang kahulugan po ng Islam ay ang pagtanggi at pagtanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagtanggi sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi rin po sa mga salita ng scholar
na ito pong ating isi-share na idea na ang sabi po doon na ang mga anghel na nilikha ng Allah ay meron silang pag-iisip pero wala silang pagnanasa. Itong mga tao ay meron itong mga hayop ay meron silang pagnanasa ngunit wala silang pag-iisip. So ang hayop, lahat, ang alipante, tigre, giraffe, lahat ng kahayupan ay may pagnanasa sila. Kahit anong gawin nila, gustong gawin nila, magagawa nila. Ngunit wala silang pag-iisip. Tayo ay ang angel, ang malaika o ang anghel ay meron silang pag-iisip, ngunit wala silang pagnanasa. Kaya hindi sila pwedeng hindi sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng ginagawa ng anghel ay sumusunod lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan po ay encouragement ko na pag-aralan niyo po ang Islam, pag-aralan niyo po yung mga anghel, sapagkat tayong mga Muslim ay naniniwala sa anghel at sa mga libro, mga aklat na ipinadala, suhuf, sabur, hindi po Biblia. Kasi ang Biblia, ang kahulugan niya ay compilation, Biblios. Sa salitang Griego yan, Greek o Hebrew na Biblios o Biblia, translate sa Tagalog na Biblia o sa English na Bible. Yan po ay compilation, folder ng mga Book of John, Book of Matthew, Book of St. Luke, Book of Genesis, Book of Apocalypse. Ibig sabihin, hindi po yan talaga accurate. Yan po ay inipon na libro. So ang pininiwalaan ng mga Muslim po, tayong mananampalataya sa Allah, ay ang libro ng sabon ni Abraham, libro ni Psalm ni David, at libro ni Jesus na Ebanghelyo, yung Injil, at kay Moses naman yung Torah ni Moses o yung Commandment of Moses, at si Propeta Muhammad, na huling sugo at propeta, ay ang kanyang Quran. So kaya po dumating ang Quran dahil pinabricate po nila itong lahat. At sasabihin nila Biblia ang lahat ng yan. So hindi po yan Biblia, Sabur, Torah, Psalm o Injil ni Jesus, Torah ni Moses, Sabur ni Abraham o Psalm ni David, o yan po ay mga kanya-kanya pong kasulatan na ipinahayag sa kanya-kanyang lugar, sa kanya-kanya ring mga propeta at sa kanya-kanya ring mga nasyon. So ang nasyon po natin ngayon na huling kapahayagan na inalagaan ng Allah laban sa mga pagbabago, pagdadagdag, pagpapabricate, pagdadagdag at pagbabawas sa na sinabi niya sa Quran na inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Sabi niya, ginabayan niya ang Quran at ginuwardya niya, binantayan niya, alam niya ang mushaf o ang masahib ng Quran ay hindi pwedeng dagdagan at bawasan sapagkat ito'y original na salitang Arabic. Na ang Arabic ay napakalawak at malaming kahulugan. Sa isang kalima, sa isang words lang ay napakarami po ng kahulugan. Kaya hindi po Quran yung English, hindi po Quran yung Tagalog, at hindi rin po Quran yung mga ibang lingwahe na translation. Sila po ay mga translation mula sa Quran. Ang original po na salita ng Allah ay Quran at Arabic. So ang Quran po ay Arabic na dapat pong pag-aralan ng kamusliman. So ang Arabic po ay original na magta-translate, magbibigay ng kahulugan sa kanya sa Quran ay yung Arabic din po. O yung ating pangunawa, level ng pangunawa natin na nearest translation doon sa Arabic, doon sa banal na Quran, doon sa Kaya ang huling kapahayagan ng Quran ay dumating at binantayan ng Allah. Ginagabayan niya itong mushaf na ito. Ang cellphone na Quran ay hindi siya Quran. Ang sinasabi kong Quran ay yung Arabic at walang translation na mushaf, yung nasa libro siya, masahib. So yun po ang Quran at inaalagaan niya, nagkaroon na po dati ng interpolation, nagkaroon na ng mga pagdadagdag, pagbabawas, ngunit natuntun po sapagkat ang Quran po ay may sariling pagbasa, may sarili pong style ng pagsulat, may sarili po siyang kakaiba po sa lahat dahil ito'y inayos po sa panahon po ng huling kalipa na si Uthman bin Affan, pagkatapos ni Abu Bakar at Omar at Uthman, Ali. So yung muling-muli si Ali. So Uthman manuscript yung pagbibigay ng tamang pagbasa, pagbibigay ng tamang pagkaunawa at pagintindi kung paano nila naunawaan ang Quran at naisabuhay at naisabatas ang Quran sa panahon nila. Kaya napakaganda po ng Islam sa panahon nila. At sa panahon po natin, malayo na po tayo sa katuruan ng Islam sapagkat ang buhay ng isang tunay na Muslim ay doon po makikita sa binuhay ng mga sahaba, tagasunod ng propeta at sa panahon ng mga propeta.
at mga tabi-tabiin, yung tagasunod ng sahaba at mga tagasunod ng mga tagasunod ng mga tagasunod hanggang sa salafus salih, yung salafus salih na iyon, yung righteous predecessor, hanggang po sa panahon ng mga duat, ng mga daiya, ng mga nagtagapagpalaganap ng kahulugan at katuruan ng Islam po. So yun po ang Islam. Sana po nag-encourage sa akin sa sarili at sa inyo na manatili po tayo na sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat tayong tao ay binigyan ng kaisipan at binigyan po tayo ng pagnanasa. So ang anghel ay may pagkaisipan, walang pagnanasa. Ang tao ay walang ang hayop ay may pagnanasa, wala silang kaisipan. Tayong tao ay may kaisipan at may pagnanasa. So ano po yung susundin natin? Pag sinunod natin yung pagnanasa natin, masahol pa tayo sa hayop, masahol pa tayo sa animal, masahol pa tayo sa mga kahayupan pag sinunod natin ang pagnanasa natin. So kailangan susundin natin ang pag-iisip. Pag sinunod natin ang pag-iisip at hindi natin piniralan ang pagnanasa, ay masahol pa tayo sa anghel. Ibig sabihin, pag sinunod natin ang pag-iisip natin bilang tayo tao na may pag-iisip malaya, alam natin yung tama at yung mali at yung itim at yung puti at yung masama at yung kabutihan. Dapat alam natin yun kung ano yung susundin natin. Siyempre yung kabutihan, huwag tayong po pwedeng alam nating masama. Hindi ang kasamaan ay may apekto ng kasamaan din. At yung kabutihan, ang apekto niya ay kalinisan at ang kabutihan din. So napakalayo po ng kasamaan at ng kabutihan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan. Sabi niya, kung ikaw na tao ginawa ng kasamaan, ay palitan mo, suklian mo ng kabutihan. Dahil napakalayo ng kasamaan sa kabutihan. So inshallah, yan lang po ang ating idea at mga paalala sa ating mga vlog na ito. Inshallah, kung akin pong mayroong nabanggit, ay mag-comment lang po kayo sa baba sa ating link, sa ating description, at pakipindot na rin po ang notification buzzer at pakisubscribe na rin po inshallah. At inshallah magbablog pa rin tayo tuloy sa ating vlog na ito na ang Magbalik Islam Vlog Channel. So akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallama tasliman katira walhamdulillahi rabbil alamin. At maraming salamat po hanggang sa muli. At manatili po kayong sumubaybay sa ating mga upcoming vlog inshallah. At ganun po, at pagbati sa pangkamunduhan ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, na mas maganda pa sa hello, hi, magandang umaga, magandang hapon, na pinakamaganda po sa universal na pagbati ng Assalamualaikum ng kahulugan ay mapa sa inyo at mapa sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at biyaya ng Allah ay mapa sa atin at mapa sa inyo inshallah. So disiplina lamang po ang kailangan nating baguhin sa ating mindset. Sinabi po yan ng mga matatalino na prevention is better than cure, health is wealth. Yung ating pong kalusugan, ang ating pong kayamanan. So kailangan po ang ating mindset ay mabago, ang ating thought, ang ating disiplina ay kailangan manatili sa ating katawan. Dahil mayroon pong aanin mo yung mundong ito, ang kayamanan, kung ang ating kalusugan ay binawi na ng ating sakit, kinuha na. Kaya mahalaga ang disiplina po sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.